Hello everyone! Kamusta kayong lahat mga kabugis at kamusta ang mga bougainvillea plants nyo? It's Michael here and welcome back to my channel. It's been a while since the last time na nakapag-voice over ako ng aking video dahil naging busy tayo sa work and personal na mga bagay-bagay. And since medyo maluwag-luwag na ang ating schedule today, and hoping na magtuloy-tuloy na sa mga susunod na araw, kaya naman today, here is another episode about bougainvillea. And this episode ay was recorded pa about 2 weeks ago and now lang natin ma-upload dahil sa sobrang busy kaya minsan once a week lang tayo nakakapag-upload. And in my past video about propagating ng golden tricolor and golden Hawaii white through the ICU method, ay napakita ko sa inyo yung mga ginawa kong steps. Well, these steps are not new and I have been doing this in all my videos about ICU propagation. So, napakita ko doon na nagtanim ako ng mga cuttings. Ito yung cuttings na galing sa nabili kong mga bougainvillea. So, kinat siya dahil sobrang haba na and mahirap siyang i-ship. So, sabi ko kay seller, sige i-cut mo na lang para hindi ka mahirapan. And para hindi na din masira yung mother plant ko. And fast forward, today is the update video naman kung ano na nga ba ang lagay ng mga cuttings na yon. Kaya naman, dyan lang kayo. At samahan nyo ako at ipapakita ko sa inyo kung ano na ba ang status nila ngayong araw. And by the way, these cuttings ay halo-halong semi-big cutting and yung talbos. Guys, kung magtataka kayo na pwede pala ang talbos na itanim sa ICU. And my answer is definitely 100% yes na magandang itanim ang talbos ng bougainvillea. And I have a video na magpo-prove na maganda siya sa ICU method. So, here are the cuttings and look, buhay na sila ngayon at ang mga dahon niya ay nagsisalabasan na at yung mga bago niyang shoots. And yung iba dyan ay napasingawan ko na din dahil hindi naman maganda na matagal silang naka-ICU dahil nangingitim yung mga dahon niya and eventually nabubulok yung mga dahon niya. And tendency, may chance silang mag-dieback. So, out of the 7 pots na itinanim ko, lahat sila ay naging successful and buhay na buhay. Wala din pala akong ginamit na rooting hormone solutions or agent dyan. Natural na ICU method lang ang ginawa ko. At napansin ko din na madaling mabuhay itong variety na ito dahil pati yung grafting na ginawa ko ay nabuhay din. So both ICU and grafting method ay madali siyang maparami. And another thing is masipag siyang mag-flower kasi yung mother plant ko nito ay nag-flower na pagkatapos matrim yung mga sanga niya. Kaya naman I must say na si golden tricolor is a must-have na variety sa collection. Well, pati yung variegated version niya and even yung green leaf version niya ay masipag din mag-flower. So, must-have talaga itong si tricolor na variety. And guys, nagagandan din ako sa bracts niya kasi white to pink to purple yung color ng bracts niya. Kaya siya tinawag na tricolor kasi tatlong kulay yung bracts na makikita nyo sa kanyang flower. And by the way, almost pala nang natanim ko dito ay si golden tricolor and I think nag-iisa lang na sanga itong si golden Hawaii white. And itong si Hawaii white naman ay yung original na Hawaii white ay maganda siya sa grafting kasi masipag din ito mag-flower and maganda siyang itabi kina Hawaii purple and si pink bubbles aka Hawaii pink. And yan naman ang aking goal sa susunod na mag-graph ako ng Hawaii series. And nire-ready ko lang yung aking rootstock na gagamitin. And since pinakita ko na din yung update sa kanila, why not ipapakita ko na din kung paano ko sila papasingawin.
And gaya ng sabi ko earlier na nasimulan ko na silang pasingawin. So yung una kong ginawa sa kanila ay binutasan ko muna yung one side ng plastic sa pinakataas na area. And after 3 days, saka ko naman isusunod yung another side. Tapos mag-aantay ulit ako ng another 3 days para naman mabutasan ko fully yung pinakataas na portion. Yung another way is that tinatanggal yung rubber band and doon naman lalabas yung water. So doon siya mapapasingaw and okay din naman itong process na ito which is ginagawa ko din. And both steps are ng pagpapasingaw are okay, mamimili ka na lang talaga. And kung matatanong nyo naman why ang tagal ng process ng pagpapasingaw? And the answer is para hindi sila ma-shock or mabigla sa outside world. Kasi all in all, mga almost 2 weeks din yung pagpapasingaw. Remember guys, matagal silang nakakulob sa loob ng plastic which is different yung environment nila sa loob than sa environment sa labas. And kaya the best way para hindi sila mag-die back ay slowly silang maka-adapt sa environment sa labas. And that way, magagaranti mo na mabubuhay talaga yung bugis na pinopagate natin. At bago tayo magpatuloy and habang tayo ay nagbabahagi ng update video ng propagated cuttings natin and baka sakaling napadpad ka sa channel ko, and if you happen to be new to my channel at hindi pa nakaka-subscribe, paki-click na ang subscribe button para maging updated ka sa latest at sa susunod na videos ko. Gaya ngayon about bougainvillea update sa mga cuttings na ating pinopagate. And if nakasubscribe ka na, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current and past videos ko. Kasama na dyan yung mga shorts videos ko. Maraming salamat po. At lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. And we're done sa update ng golden tricolor. And now naman ay pumunta tayo sa update ng cuttings from Serena na aking na-trim at nirepat dahil sobrang naging wild na siya. Kaya naman siya naging wild dahil yung ugat niya ay tumagos directly sa lupa. Kaya gano'n na lang kabilis yung paglaki ng mga sanga niya. And ayaw naman natin na gano'n, diba? So ang ginawa ko, trinim ko siya at nirepat ko siya. Well, simpat lang naman ang ginawa ko pero inayos ko lang yung pagkakapat niya. So sa next update ko ay ibabahagi ko naman yung status ng mga na-trim kong bougainvillea na sina Serena, Golden Raw, Wahid Red, Duck Fit Lipstick, and si Ricudo. And since madami akong cuttings na nakuha kay Serena, pinagsama-sama ko na lang sila ng maramihan sa isang plastic cup. So labo-labo na sila doon. And bahala na kung sino yung mabubuhay sa kanila and hindi yung hindi mabubuhay. But definitely, mabubuhay at mabubuhay ang mga ito. And ito naman yung update video sa mga cuttings na yun. And well, lahat naman sila ay nabuhay, kaya naman nakaka-happy. And kahit wala na tayong space sa bahay, go pa rin ang propagation kasi sayang naman ang mga cuttings. And yung iba ay ginagawa ko na lang compost at pataba sa mga bougainvillea ko din. Though itong mga cuttings na ito ay hindi pa naman ganun ka-stable kasi konti pa lang yung mga ugat nila. Pero mabubuhay na ang mga ito at hindi naman maselan itong variety na ito na si Serena. And the fact na nasa Chitra family siya, so hard stem siya, kaya madali lang sila maka-adapt and mabilis mag-grow. Unlike kasi sa mga soft stem na mahirap buhayin and mahirap palakihin through cuttings and the ICU method. So ayun lang guys for today's video. Thank you so much for watching at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for bougainvillea. Kaya naman don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye-bye!